you have faith, you have the power of God. Amen? Tandaan natin mga kapatid, huwag tayo magpatalo sa mundo. Tayo magpatalo sa hiya, huwag tayo magpatalo sa anumang pagsubok ng mundong ito. Amen? Kasi yung faith natin ang magpapalakas sa atin para i-release ang power ni Lord upang gawan tayo, diba, ng kakayanan. Upang taas siya, barakan siya, at ibahagi siya sa lahat ng nilalang sa mundo. Palapakan natin natin. Thank you. Malayo tayo sa Panginoon. tama na siguro yung 2 taon, di ba? Na narito tayo. Panahon na siguro para magpagamit tayo sa Panginoon, mga kapatid.
upang tayong lahat, amen, ay makahayo, makabahagi, di ba? At magkaroon ng kaligtasan ang iba pa. Amen? Sa pagsabi ng Panginoon, kung tayo po ay may pananampalataya ang sinlaki ng butil. Amen? Sabi sa Mateo chapter 17 verse 20. At sinabi niya sa kanila, dahil sa kakauntian ng iyong pananampalataya, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasinlaki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat sa inyo'y hindi may pangyayari. Amen? Kung tayo po ay mayroong singliit man ng mustasa, mabuting na mustasa, mga kapatid, na pananampalataya, kaya natin, di ba, na gumawa ng mga bagay na akala natin imposible, na posible, basta nasa tama. Amen? Huwag na natin asamin na gumawa ng imposible kumpara namang sa mali. Eh po ba? Kasi kung tayo po, mga kapatid, ay i-offer natin talaga yung sarili natin para sa Panginoon, despite of everything na nangyayari sa mundong ito, mga kapatid, ang hirap mag-mission para sa Panginoon, pero masarap sa piling ng Panginoon. Amen? Kung iisipin natin lahat ng problema, iisipin natin lahat ng pagsubok, mga kapatid, hindi tayo makakapag-mission para sa Panginoon. Amen? Pero paano kung ginagamit tayo ng Panginoon? Paano kung gusto ng Panginoon tayong gamitin para sa Kanyang gawain? Amen? Makukontento ba tayo na ito yung talento natin? O dapat natin paglinangin at paghusayin kung ano meron tayo, kung anong kakayanan natin, upang yung magiging kakayanan natin sa hinaharap ay maibahagi natin sa iba pa na nangangailangan ng kaligtasan. Amen po ba? Amen po ba? Palapakan natin ang ating Diyos sa mga. If you have the faith, tandaan natin, God has the power to strengthen. Amen? Kung meron kang pananampalataya, tandaan mo, meron kapangyarihan ng Diyos para palakasin ka. Amen? Kasi mga kapatid, kung tayo po na lumalaki dito sa ministry, tumatagal, tumatanda, the more na dapat lumalaki yung pananampalataya natin. Eh mo ba? Subukin natin hanggang saan yung kakayanan natin, mga kapatid. Magpagamit tayo sa Panginoon upang hindi tayo magsawa na magbahagi ng Kanyang mga salita. Amen mo ba? Palampakan natin ang ating Diyos sa buhay. Basahin natin yung Mark chapter 5 verse 25 to 26. Sabi rito, a certain woman which had an issue of blood 12 years and had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing better, but rather grew worse. Lahat na ng manggagamot, di ba? Lahat ng kayamanan niya, inubos na niya para magpagamot hanggang sa maubos ito. Pero walang nangyari, mga kapatid. Walang nagawa yung mga manggagamot. Amen? Walang nagawa sa mundong ginagalawan ng babaeng ito, at patuloy siyang dinudugo. Amen? Patuloy siya na hindi tumitigil at naghihirap and getting worse. Diba? Pero mga kapatid, tandaan nyo, sa buhay natin, diba, minsan, the more you hope, mas lalong lumalalag yung pagsubok. Napapansin nyo? The more na umaasa tayo, nagagaling tayo, the more na umaasa tayo
na mas lalo tayong paghilinangin o mas lalong aayos ang buhay natin, the more na sinusubok tayo. Napapansin niyo ba? Minsan, gusto natin yung okay na lahat. Diba? Sabi nga, kailan ba darating yung panahon na wala tayong iniisip? Amen? Pero the more you hope, diba? Mas lalong, eto na naman yung pagsubok. Dumarating na naman yung pagsubok. Hindi pa tapos yung isang pagsubok, dumarating na ulit yung isa pa. Eh po ba? Amen. Come on. Minsan mas lalo kang nabibigo. Kasi iniisip mo, hindi ko kakayanin to, hindi ko na kinakaya. Pero alam mo kung bakit? Bakit naiisip mo na nabibigo ka lang? Kasi mga kapatid, mas lalo nagtatagumpay ang kaaway o si Satan sa buhay mo kapag ikaw ay nalilito. Amen? Kasi si Satan, nililito ka niya sa buhay mo. Amen? Na alam mo, pagsubok lang ito para mas lalong lumalim ako sa Panginoon, para mas lalong tumibay ang pananampalataya ko. Pero anong nangyayari? Pag nasusubok ka ng maraming pagsubok, nanghihina ka na. Tinatamad ka na. Naiisip mo na yung problema mo na mas malaki kesa mas malaki ang Diyos sa problema. Amen? Nalilito ka na kung sino ang mas matimbang sa buhay mo. Kasi yun yung ginagawa ni Satan sa buhay mo. At ikaw naman, diba? Dahil nalilito ka, pinahihintulutan mo yung mangyari sa buhay mo. Kapatid, tandaan natin, every time na nag-uumpisa tayong mag-commit kay Lord, tingnan nyo, pansin nyo mga kapatid. Diba? Ang dami na nag-commit sa Diyos. Ang dami nang nangako sa Diyos. Diba? Nasusunod sila. Nagaganap sila. Amen. Pero ilan ang natitira? Ilan ang nagpapapuloy? Ilan ang inuuna ang gawain ng Panginoon? Amen? Kasi bakit? The more na nagko-commit tayo, mas lalo tayong ginugulo ng kaaway. The more na nakikita niya na gusto nating lumapit at sumunod sa Panginoon, the more na pumapasok siya sa atin upang unahin natin yung mga bagay na hindi para sa Panginoon. That is why we cannot ignite for a mission. Ayaw natin magpagamit sa Panginoon. Ayaw natin gamitin yung sarili natin para sa Panginoon. Kasi bakit? Naguguluhan tayo dahil sa kaaway. Ngayon po ba? Palampakan natin ang Diyos. Diba? Kasi bakit? Kung ginugulo tayo ni Satan, kasi because you are in the form of transition. Nag-commit ka na eh. Amen? Ngayon po ba? Sinabi mo na sa Panginoon, Lord, maglilingkod ako. Diba? Pag kumakanta ka nga, diba? Talagang super yung iyong passion for the Lord. But after that, guguluhin ka ng kaaway. Bakit? Kasi nandun ka na sa transition period para makatawid ka mula sa buhay mo na ito na magulo papunta sa buhay mo na kontento sa Panginoon. Okay? Kapag mas lalo kang nahihirapan, kapag mas lalo kang nalilito, piliin mo na makatawid kapatid sa pagsubok ng mundong ito para mai-offer mo yung buhay mo ng buong buo sa Panginoon. Amen? Kasi kung patuloy natin iisipin yung kaguluhan ng mundong ito, mawawala yung focus natin para ibahagi ang salita ng Diyos sa ibang nangangailangan. Eh po ba? Gusto ng Diyos na gamitin ka. Amen? Gusto ng Diyos na gamitin ka, na ipadalo sa'yo ang kapangyarihan ng Diyos para ma-reach yung iba. Eh po ba? Kasi ang Diyos may isang salita. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo may isang salita.
if we want to imitate God, diba? Kailangan tayuan natin kung ano yung salita ng Diyos. Amen? Kung tayo po ay nag-commit sa Panginoon, dapat panindigan natin yung commitment na yon. Para yung commitment na yon, maging commission natin. Amen? Sabi sa Ephesians chapter 3, verse 20, now unto Him that is able to do exceeding abundantly. Siya yung may kakayanan gumawa diba? Ng mas malalaki pang mga bagay na higit sa ating naiisip, higit sa ating nakakaya. Kaya nga, if we cannot do this, we pray in God's will. Amen. Kung hindi mo kaya, you pray that God is willing to help you every day of your life para ma-pursue mo na magamit ka ng Panginoon. Amen mo ba? Alam nyo, nung nirelease ng babae yung faith niya, diba? Nung pinakita niya yung faith niya, ano nangyari mga kapatid? God releases His power. Amen? Yung faith, pinalitan ng Diyos ng power. Amen? Yung faith, diba? The power of our faith will activate the power of God for us. Amen? Kapag gumana yung pananampalataya natin, nagigday, lumalim at lumakas, mas lalong gumagana, kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Do you think that Jesus will not stop and hear your prayers kung meron kang pananampalataya? Alam niyo mga kapatid, natapos yung kwento ng babae sa Mark, saan siya pinagpatuloy? Sa Luke chapter 8. Dito sabi sa Luke chapter 8, verse 45 to 47, at sinabi ni Jesus, sino ang humiko sa akin? At nang tumanggi ang lahat ay sinabi ni Pedro at ng mga kasamahan niya, Guro, iniipit ka at sinisiksik ka ng karamihan. Datapwat sinabi ni Jesus, may humipo sa akin. Naramdaman niya mga kapatid, may humipo sa akin sapagkat naramdaman ko na may umalis na bisa sa akin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Alam ni Lord na kapag mayroong mananampalataya na lumapit sa Kanya, na totoo yung pananampalataya, lalabas yung kapangyarihan sa Kanya at pagagalingin yung tao na yun. Amen. At naramdaman yun, huminto si Jesus Christ. Amen. Kasi alam niya na mayroong tao na may pananampalatayang pinagaling ng oras. Do you think ikaw na may pananampalataya, hindi tutugunan ng Diyos ang panalangin mo? Hindi, kapatid. Hihinto siya sa'yo. Amen? Amen. Hihinto siya sa'yo. Sabi ni Jesus Christ, at nang makita ng babae na siya ay hindi nalingid, ay lumapit siya sa buong bayan. Dahil bakit? Siya ay hinipon niya. At kung paano gumaling siya kapag daka, sabi ni Jesus sa babae, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen? Pagpagamit tayo upang makapagbahagi tayo ng salita ng Diyos. And after 6 months, we declare, we double this number. Amen po ba? Amen po ba? May faith ba kayo? Naniniwala kayo mga kapatid? We prophesize this time. This time, diba? After 6 months, madodoble ang bilang natin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen? Sabi ng Panginoon, diba? If you have faith, you can do all things. Amen? Philippians chapter 4, verse 13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. I can do all things through Christ who strengthens me.
Hindi mo kaya, kapatid? Kaya mo. Hindi mo kayang imbitahan ng pamilya mo? Kaya mo. Hindi mo kayang dalhin dito? Kaya mo. Amen? Sakay mo sa tricycle. Diba? Bayaran mo yung tricycle. Makakarating yan dito. Kaya mo. Amen? Kaya mo ba? Isampa mo sa sasakyan. Bilisan mo na ng maaga. Alas 7 pa lang, maligo na kayo. Kaya mo. Eh mo ba? If you have faith, you have the power of God. Amen? Tandaan natin mga kapatid, huwag tayo magpatalo sa mundo. Tayo magpatalo sa hiya, huwag tayo magpatalo sa anumang pagsubok ng mundong ito. Amen? Kasi yung faith natin ang magpapalakas sa atin para i-release ang power ni Lord upang gawan tayo, diba, ng kakayanan. Upang taas siya, barakan siya, at ibahagi siya sa lahat ng nilalang sa mundo. Palapakan natin.